Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Arnold at sa kanyang office mate. At ito ang kanyang kwento ayon sa kanyang paglalahad. Ako nga pala si Arnold, 30 years old. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang senior engineer sa isang Korean construction company dito sa Makati. Karamihan ng proyekto namin ay paggawa ng gobyerno ng Pilipinas. Mga 6 na buwan na ako dito at kapapasa ko pa lang ng aking probationary status. Taga-Baliwag, Bulacan ako. Sa Maynila ay kasalukuyan akong nakatira sa aking kapatid na binata na nag-aaral pa sa kolehiyo. Meron inuupahan ang magulang namin na isang unit na maliit na apartment sa Maytap, malapit sa Mabini. Ito ay upang may matuluyan daw sila tuwing may aasikasuhin sila sa Maynila. Matagal na nilang inuupahan ito. Maski ako ay dito din tumuloy nang ako ay nag-aaral sa kolehiyo. Tuwing Sabado ako umuwi. Meron na akong girlfriend. Halos 2 taon na kami ngayon. Kulang na lang ang kasal sa amin. Dahil nagagawa na namin ang mga alam nyo na, hehehe. Kaya lang ayaw pa niya na ikasal kami. At may pinag-aaral pa siyang isang kapatid. Taga-Baliwag din ang girlfriend ko. Sa isang sikat na bangko siya sa Pulila nagtatrabaho. Kaya tuwing weekends lang din kami kung magkita. Maraming magandang empleyada dito sa opisina namin. Mapadalaga man o may asawa. Sa 6 na buwan na pagtatrabaho ko, isa si Maricel ang naging malapit sa akin. Taga-HR at admin department siya. Mabait, palangiti, malambing at maganda. 5'5" ang taas niya at lalong tumatangkad dahil mahilig magsuot ng high heels. May uniform ang kababayan sa amin, pero ang palda niya ay parang miniskirt ang pagkakatahi. Kaya mapupuna mo kaagad ang magandang hugis ng kanyang mga binti. May terno ang uniforme nila na blazer. Halata ang malaking hinaharap ni Marcel. Umaalon-alon ang dibdib tuwing naglalakad itong si Marcel. Para bang may 2 bola na nagtatalbog-talbog sa loob ng kanyang pangitaas. Nakakabugli lalong pagmasdan ng kanyang malalaking mga kala mo ay kambal na bola. Nung nag-alis na siya ng blazer, maharot din sa ilang pagkakataon sa mga kalalakihan itong si Marcel. Yung iba nga iniisip na nakikipaglandian siya, pero para sa akin ay talagang sweet at masayain lang siyang kausap. Maraming nagtangkang manligaw sa kanya, pero lagi niyang sinasabi na may boyfriend na siya. Hindi ko naman binibigyan ng mali siya ang mga kilos niya kapag kaming dalawa ang nag-uusap. May mga patapik at pahawak-hawak sa kamay ko ang babaeng ito. Minsan naman hindi ko alam kung nagpapasilip siya dahil hindi maayos ang pagkakaupo niya sa harap ko, o kaya minsan ay bukas ang ilang botones malapit sa kanyang mga bola. Dinadalahan pa niya ako ng sandwich kapag nakita niyang hindi ako nakapagmerenda dahil sa dami ng trabaho ko. Natutokso na nga ako ng ibang kasama kong inhenyero sa departamento namin. Nakapagkwentuhan na din kami sa aming personal na buhay, kaya palagay na din siya sa akin. Alam niya hindi ako masyadong mag-imik dahil nga gusto ko munang pumasa sa probationary status ko. Alam din niya na hindi lang na kami lang ng aking kapatid sa tinitirahan naming apartment. Nasabi ko na ililibre ko siya kapag nakalampas ako ng probationary period. Kaya nga ako ay naging permanent na ang status. Si Marcel pa ang nagdala ng mga dokumento para pirmahan ko. Pwede na kitang singilin, Arnold. Permanent ka na at sabi mo ililibre mo ako. Uwian na naman kaya ngayon muna ako ilibre ha. Oo ba, yun lang pala eh. Basta ikaw, Marcel, saan mo ba gustong ilibre kita? Halika, punta muna tayo sa inyo, Arnold. Bakit naman dun? Plano pa naman kitang ilibre sa mga mamahalin na kainan. Wala lang, ililibre mo pa din naman ako kahit hindi na sa mamahalin. Pero gusto ko lang gumala sa hindi ko pa napupuntahan, kagaya sa bahay mo. O sige, punta tayo. Pwede tayong mag-Robinson o SM Manila pagkatapos natin sa bahay. Pero bang malapit sa bahay nyo ang mga lugar na yan, Arnold?
Robinson sa may Pedro Hill ay walking distance lang. SM Manila, sakay tayo ng jeep pero parehong walang problema sa sasakyan mo kung sakaling uuwi ka sa Baclaran. Punta lang ako siya tapos alis na tayo ha. Ayaw kong magpagabi at masemo na naman ako ng nanay ko. Magkita na lang tayo sa baba, Arnold. Inayos ko ang mga gamit ko at syempre nagpapogi at kaunti bago lumabas ng department namin. Sa may elevator ay nagkasabay na kami ni Marcel. Naamoy sa loob ng elevator na bagong lagay ulit siya ng pabango at ang lakas ng halimuyak. Hindi masyado ng makeup si Marcel pero halatang nag-retouch ito ng konti. Ready ka na ba? Aking date, sabi ko sa kanya habang naglalakad kami papuntang sakayan. Yes, at ilibay mo ako. Ako pa din. Sa Robinson o sa SM ha? Medyo gutom na rin ako eh. Hehehe. Aha, syempre, yun sinabi ko kanina eh. Narating na namin ang sakayan ni Marcel. Papuntang Bindiya Top ang sasakyan namin. Ang ruta ko kasi pauwi ay pabindiya Top. Pagkatapos ay bababa doon at sakay ng jeep muli padireksyon ng Maynila at sa Pedro Hill ang baba ko at lalakarin na lang ng kaunti papunta sa bahay ko. Sumakay na kami sa unang dumating na bus. May bakante pero dalawahan lang. Sinabihan ko si Marcel na doon na siya at sa may pinakalikod ako. Ay halika dito Arnold para tayo ang magkatabi. Malaki ako Marcel, baka masikipan ka. Oys, okay lang Arnold. Kaya umupo na ako. Siya ang nasa may bitana. Ako sa may pasilyo. Dahil nga talagang hindi maganda sukat ng mga upuan ng pampaserong bus na sinakyan namin. At gaya ng karamihan ay nakasandal tuloy ako kay Marcel para makabalanse ako sa papupo. Magkadikit ang aming mga balikat at ang siko ko naman ay nasasari ang mga bulang niya. Kapag pumipirang ang bus ay lalo kong ramdam na ramdam ang lambot nito. Hindi ko mapigilang magkaroon ng kakaibang pakiramdam. Lalo na ako at paminsan-minsan lang pumaka. Magkaroon kami ng bakbakan ni girlfriend at ang huling huwi ko ay may buwan ng dalaw pa ito. Parang tigang ang pakiramdam ko. Buti na lang at medyo may kahabaan ang polo na suot ko at hindi ako nagtakil. Kaya pagbaba namin sa Bindiya Top ay hindi halaga na merong kakaibang nakaumbok sa aking harapan. Sumakay na kami ng jeep at magkatabi pa din kami ni Marcel. Ilang sandali ay nasa Pedro Hall na kami. 2 kanto lang ang nilakad namin mula sa top papunta sa buhay namin. Papunta sa isang karanasan na di ko makakalimutan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.